Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong Bluetooth speaker box. Itong mga Bluetooth speaker box na to, ito yung nakuha natin sa surplusan. Yan, merong mga ganitong klaseng itsura. Iba-ibang klase kasi nakuha natin. Ito yung isang klase. Yan. Tapos meron din ganito. Yung ganito, halos lahat na check ko na. Halos pares-pares naman ng sira. Kaya ito, ituturo natin sa inyo kung ano ba yung naging problema nito at paano kong ginawa. Bali, no power siya. Walang display, wala ring sounds. Yan, try natin i-charge muna. Yan, may power indicator light na nagcha-charge siya. Pero pagka in-on ko to, yan, may power siya. Tapos may sounds din. Pero yung tunog niya, pagka nilalakas natin yung volume, pumupugak yung sound, so nawawala-wala. Halos lahat ng ganitong modelo, yung nakuha natin ganitong klase, ito yung naging problema. Pagka nakasaksak lang yung ating charger, ay gumagana. Pero pagka hinugot natin, yan, no power na siya. Yan, kadalasan to hindi nagcha-charge yung battery. Yan yung nagiging problema ng mga ganitong unit. Tsempuhan lang talaga pagka nakakuha ka ng mga ganito. Nung nakuha kong mga ganito, kadalasan sira yung baterya. Pilitan ko na ng baterya, umokay na. Pero meron ding ibang not charging. Yung iba kinalas na nila yung baterya. Tapos yung ibang mga connection, minsan tinatanggal din nila. Ito naman kaya naging kaso, no? Yan, katulad dito, tinanggal yung baterya. Yan, try natin ibalik yung baterya muna. Subukan muna natin, baka good naman yung nakakabit na baterya. Bago natin i-charge to, check muna natin kung gumagana. Yan, no power talaga siya, o no display. Yan, charge natin. Yan, no, may power indicator naman siya, oh. Nagcha-charge ibig sabihin. Pero pumupugak-pugak pa rin yung tunog niya. Pagka nagpo-volume tayo. Yan, lahat ng nakuha kong ganito, baterya nga ang problema. Pero yung ginawa ko dito, dahil not charging nga yung problema nito. Yan, itong nasa karton, no? Yan, may nakasulat na battery defective. Ito, napaka-simple tutorial lang yung gagawin natin. Pero napakalaking pakinabang yung ituturo natin ngayon. Dahil ayaw nga mag-charge yan, dahil may problema yung baterya. Yung iba kasi nagpapalit lang ng baterya agad. Yan, pagka nagsisimula ka pa lang, pagka ganito kasing magpapalit tayo ng baterya, dapat alamin nyo kung ano yung nasa loob nito. Bago kayo magpalit ng baterya. Yung iba kasi pinuputol lang yung wire dito. Tapos dedirekta yung baterya. Ang gagawin natin dyan, buksan natin itong plastic. Gamit lang tayo ng blade. Maraming hindi nakakaalam nito eh. Yung nabibili kasi sa online, minsan walang BMS. Yan yung ginawa natin na to, halos lahat ganito yung ginawa natin. Yan, guntingin ko na para matanggal natin yung nasa dulong parte. Yan o. Kung mapapansin nyo, meron siyang board. May parts yan eh. Tanggalin na natin para mas makita niya. Yan. Yan. Kung baguhan ka, sundan mo lang yung gagawin natin dito. Yung mga simpleng tutorial na to, para lang po sa mga baguhan. Pero kung alam niyo naman po yung ginagawa natin, pwede naman po kayong umiskip. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin. Tapos kakalasin natin yung cover ng battery. Pagka nakalasan natin yan, tandaan nyo, may positive tsaka negative yung BMS. Ito yung positive natin yung nakakunik sa red. Ito yung ground natin. Sa pagkatanggal nito, kuha lang kayo ng flat screw maliit. Tapos tutulak lang natin. Yan na, nakalasan natin. Yan yung positive natin. Nakakunik yan sa red ng wire. Itong negative natin, pwede nating kamay lang. Yan, mahuhugot na yan. Okay? Tandaan nyo lang para may idea kayo.
Tapos pagka papalitan natin ng battery yan, dahil yung nabibili ko nga sa online, wala nga BMS. Yan, 12 peraso to. Mga brand new. Yan, para sa mga nagsisimula sa pagkakabit nito, yan, hindi kasi ako nagkakabit basta-basta, no? Naglalagay din ako ng mika dito. Para safe yung battery natin. Tsaka yung BMS. Yan, kung wala kayong mika, yung dating nakakabit na mika yung ikabit nyo. Tanggalin nyo lang dyan sa sirang battery. Pagka hindi kasi natin nilagyan nito, pwedeng mag-short yung BMS. Umiinit din kasi yon. Ngayon sa pagkakabit nito, kung mapapansin nyo, yung mahabang part na yan, yan yung negative natin. Yung iba nito, ginagamitan ng spot welding kung meron. Pero kung wala naman, pwede naman yung soldering iron lang. Tsaka tingga. Ubrang-ubra. Yung mga mahilig mag-DIY, pwede na rin to. Itong may pointed na to, ito yung positive natin, ito yung negative. Hinang natin yung negative ng BMS. Yan, nahinang na natin. Yung mahabang parte, yan yung negative. Tapos itong isang to, pwede na nating hinangin din. Yan naman yung ating positive. Yan natin ihihinang yan para makita. Yan. Ganito lang yung pagkabit niyan. Tapos sukatin natin yung voltage ito kung meron na. Pag walang supply ito, ibig sabihin sira yung BMS. Pero pagka meron, ibig sabihin okay itong BMS natin. Yung positive, ito yung negative. Yan. May 4 volts siya. Ibig sabihin na normal yung BMS, normal din yung baterya natin na ikinabit dahil bago naman. Ngayon, try natin. Yan, kung baguhan ka nga pala, ito pala yung kinukonektahan natin, yung kulay red. Baka may encounter kayo. Yan, okay na siya. Talagang battery lang yung problema. Pero pagka hindi mo alam to, na nagkabit ka lang ng baterya, pwedeng masira yung ikakabit natin battery or ma-overcharge. Yan, check na rin natin kung nagka-charge siya. Dapat mag-red. Ibig sabihin na okay na rin yung charging. Okay talagang battery lang. Pero ito nakahang pa yung mga pyesa, kaya safe natin to. Yung dating pinagputulan na plastic nito, pwede natin ikabit dito. Okay, para safe din siya. Ito yung pinagtanggalan natin. Pwede rin natin isauli yan. Tapos titapan na lang natin ng masking tape or packaging tape para safe yung battery natin. Okay? Meron din akong ginagamit dito, yung sinkable tube. Yung number nito, ito. Yan, screenshot nyo na lang. Sinkable tube siya. O pwede natin gamitin din yan. Yan, safe din to. Okay? Yan, safe na yung battery natin, tsaka yung BMS. Tapos lalagyan na natin ng glue stick. Yan, kahit glue stick lang pwede sa pagkakabit. Tapos ikakabit natin. Yan, pwede na natin gamitin.
Tapos kabit natin yung tornilyo.